Fishing, go, 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 yung far in nyo, sabi po sa amin. Ilang beses itong gano'n, kami po, nagbubunot na po kami ng angkla namin, o inisprehan na po kami. Tumagal daw ng halos kalahating oras ang pambobomba ng tubig. At dahil nasa 150 metro lang ang lapit nila sa barko, isa sa mga mangingisda ang nasaktan. Yung isang kasamahan namin doon, yun ang binanatan talaga. Kawawa, yung isa mayroong tumalsik. Yung natao na kami, umalis na lang kami. Ang nakakalungkot, wala raw silang mahinga ng tulong. Wala naman doon mga kasul, dito sila sa 80 milyahe lang eh. 80 miles na. Oo. So hindi nila nakikita yung totoong sitwasyon ninyo. Oo. Kaya mga Pinoy lang, mga nangingisda lang doon nakakaalam. Ayon sa source ng GMA News, malalakas na water cannon daw ang ginagamit ng China at posible ito magdulot ng injury o makapatay pa ng mga taong tatamaan. Ang ating mga mangingisda, balot ngayon ng takot. Pero di naman daw nila maiwasan ang pagpunta roon, lalo na't ito ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Kinumpirma na ng Philippine Coast Guard ang pinakabagong insidenteng ito ng pambobomba ng tubig ng China. Handa naman daw silang tumugon sakaling i-deploy sa Bajo de Masinloc, pero wala pa raw utos. When we get the information, although nangyari siya, hindi naman natin pwedeng sabihin na wag silang mangisda. So tuloy-tuloy pa rin naman. Minsan lang ina-advise sila na kung sakaling ganon, mag-ingat lang, mag-ingat. Kung pwedeng iwasan lang sila. Ang Malacanang naman, aminado na limitadong pasilidad ng bansa para bantayan ang mahabang coastline ng Pilipinas. Pero ginagawa raw nilang lahat para mapahusay pa ang kapasidad ng Navy. Maalala natin yung dalawang Hamilton-class cutter ay parehong Coast Guard patrol ships na ginagamit ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Kaya ito naman ay dinedeploy sa pinakamainam na paraan. Nanindigan sila na susundin pa rin ng diplomasya sa pakikipag-ayos sa sigalot sa West Philippine Sea. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pambobomba ng tubig ng Coast Guard ng China, may mas malaki pang problema ang kinakaharap ang Pilipinas. Ang mga pasilidad na itinatayo ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo kasing laki na raw ng dating base militar ng mga Amerikano sa Subic. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang oras bago buksan ang taunang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, matapang ang binitawang salita ng lider ng hukbong sandatahan sa patuloy na lumalaking mga istruktura ng China sa kanilang mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinakita pa ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang ang mga latest satellite image sa 7 teritoryo sa West Philippine Sea, kuwang karamihan noong Marso at hanggang nitong April 12. Ito noon ang Calderon o Quarteron Reef. Noong nakarang Sabado, April 11, ganito na ang itsura ng lugar. Ang istruktura sa Johnson Reef noon, sinlaki na raw ngayon ng SM Mall of Asia kasama ang buong Macapagal Boulevard. Ito naman ang ongoing reclamation sa Kagitingan Reef o Fiery Cross Reef. Sa mala-apron nitong forma, para na raw itong Subic Base na pwedeng gawing base militar, daungan ng mga malalaking barko at eroplanong pandigma. We are really amazed at the pace that China is reclaiming the area. I hope it's not it's fast, but I hope it's not furious. So we are really we feel ourselves in a very difficult situation. Ang inaalala ng AFP ang ongoing reclamation sa Mischief Reef na 23 nautical miles lang ang layo sa Ayungin Shoal kung saan isinadsad ang BRP Sierra Madre. I hope there will be no miscalculation or aggressiveness on both sides. So hopefully we will solve this peacefully and through the rule of law, international law, and through diplomacy. Kapag operational na ang pasilidad ng China sa West Philippine Sea, kaya na nilang kontrolin ang lahat ng dumaraan doon. Ang epekto talaga, especially if they are prevented from passing through the South China Sea, any part of the South China Sea, no? Then their ships will be diverting, no? And they will take longer routes, and this will add to the cost. The most important of which will be the energy, no? Yung oil, because most of it, or practically all of it, passes through this region. Japan, South Korea, that
East Asia. Bagamat malaking banta ng seguridad ng bansa, umaasa na lamang ang AFP na sa pamagitan ng diplomasya ay maiibsan ang lumalalang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Nang tanungin ng AFP kung ano ang gagawin nito pag umabot sa puntong hindi na makakapasok ang mga barko ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea. I think we just have to show the flag. We will have to do what we have to do. Sa briefing naman noong Biyernes ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hong Lei, iginit niyang ang ginagawa ng China ay naaayon daw sa kanilang karapatan at soberenya. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. At sa ibang balita, hindi lang sa Bilibid sa Muntinlupa may mga paglabag ang ilang preso. Sa kulungan sa Palawan, isang sentensyadong drug lord ang hindi lang nakakalabas-masok sa piitan. Nakakatulak din siya ng shabu at sa tulong pa ng kasabot daw na jail guard. Ang nakunang transaksyon sa pagtutok ni John Consulta. Ihulog mo sa bangko, di ba? Tapos, i-text mo sa akin transaction number. Yung transaction number, yun, date, pangalan. 2 taon na nang makuna ng National Bureau of Investigation ang surveillance video na ito ng drug lord na si Ruben Chu sa kanyang kubol sa loob ng Sablayan Penal Colony sa Mindoro Occidental. Nakipagtransaksyon si Chu para sa bentahan ng illegal na droga. Bago ipadala ang droga sa kliyente, pinapa-deposit ni Chu sa kanyang account ang bayad. Nakulong si Chu noong 1999 sa kasong pagtutulak din ng droga. Nitong weekend, muling nag-operate ang NBI. Sa labas ng Sablayan Penal Colony, nakipagkita ang advance party ni Chu na isa ring preso sa mga NBI agent na nagpanggap na buyer. Kinalaunan, si Chu na mismo ang nakipagkita sa mga katransaksyon sa Barangay Yapang. Booking na nakakalabas-masok sa kulungan sa tulong ng escort na jail guard nang magpalitan na ng droga at mark money. Tinangkap ang bumunot ng armas ng Kakotsabang Bucor Jail Guard na kinilalang si Arve Durin pero agad siyang nasukol. Agad pinostehan ang perimeter para di na makalapit ang ibang puwersa ni Chu. Na-recover ang 1 milyong pisong mark money, 1 kilo ng high-grade shabu na may street value na 5 million pesos at service firearm na kalibre 45 baril ng Bucor Jail Guard na nagsilbing bodyguard ni Chu sa labas ng penal colony. I cannot just imagine how this thing will come out. How this thing happened when he is supposed to be inside the jail. Umextract na po kami from Sablayan to Abra de Ilog dahil may impormasyon po na hahabulin kami ng tropa ni Ruben Tio. At yan po ay nangyari. A matter of minutes lang po, may mga nagdatingan daw na grupo ng mga armadong kalalakihan at iba pa po na grupo. Target din ng NBI na alamin kung saan nanggagaling ang mahigit 1 kilong shabu na nakuha kay Chu. Hanapin kung saan ba ito nanggagaling. Kung doon ba sa loob niluluto or mayroong source na iba na dinadala ron sa area sa Sablayan Penal Colony. Kanya-kanya ng dahilan sina Chu at Durin sa pagkakahuli sa kanila. Totoo ba yun? Nagbenta ka raw ng shabu? Hindi totoo. Eh bakit ka Planting sila ng hindi totoo. Hindi totoo yung shabu sa amin. Naharap sa 2 kasong paglabag sa Section 5 at Section 26 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dagdag na paglabag sa Article 223 ng Revised Penal Code o pakikipagsabwatan umano para sa pagtakas ng isang inmate ang kakaharapin din ni Durod. Tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng NBI kaugnay sa kanilang nadiskubre na paglabas-masok ng mga preso sa Sablayan Penal Colony para sa bentahan ng droga. Nais daw nilang malaman kung gaano kalawak at kalalim ang operasyon ng sindikato at mapanagot ang mga taong nasa likod nito. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Hindi po sumusunod sa suggested retail price ng manok ang ilang nagtitinda sa palengke. Ang kanilang katwiran, malulugi sila dahil yung presyong itinakda ng Department of Agriculture ay puhunan pa lang daw nila. Yan ang tinutukan ni Tricia Safra.
Puwersang bumisita ang Departments of Agriculture and Trade and Industry sa ilang palengke sa Metro Manila kanina. Inutusan nila ang mga retailer na ibenta sa suggested retail price na hanggang 110 pesos kada kilo ang manok. Pero ang ilang vendor sa Kamuning Market nagmatigas. 110 po ang puhunan namin, 125 bentahan namin ngayon. O yung SRP nyo na 110 na nire-request nyo, hindi ho talaga kaya ng tindera ngayon yun. Hindi namin kaya, dapat farm ang tanungin nila. Sa Mega Q-Mart, 125 pesos per kilo rin ang benta ng manok. Sa Farmers Market, kahit 103 pesos ang puhunan, napilitan daw silang magbenta sa 110 pesos. Ayaw kasi nilang magkaproblema sa DA. Ay, lugi talaga. Talagang dapat 140. Ayon sa DA, ang mga susuway sa SRP, pagpapaliwanagin. The retailers is not the problem kasi meron lang naman silang konting patong dyan, ano? The transport from the farm gate to the market, yan yung nagkakaroon ng issue. Pero aminado rin ng DA na nagsisimula ng tumaas ngayon ang farm gate prices. This past weekend, medyo tumataas na yung farm gate, nasa mga 60 na. Ang rule of thumb kasi niya, nasa mga plus 50, plus 55. Pero sabi ng United Broilers Raisers Association, mas mataas pa sa 60 pesos ang farm gate price ngayon. 69, merong 70. Yung nasa malalapit na lalawigan, meron nagsi-73, 74. Baka may mas mataas pa dyan. Hinikayat naman ng DTI ang mga mamimili magsumbong kung tingin nila'y overpriced ang manok. Mura raw ang manok sa mas malalaking palengke at maging sa supermarket. Sa reports namin, meron pa nga 99 hanggang ngayon. Ayon sa presidente rin ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, mayroon pa ngang nakakapagbenta ng 96 pesos per kilo. Pero sa malalaking supermarket lang daw ito, ang mas maliliit na supermarket hindi raw kayang sumunod. If you buy at a higher price, you cannot sell at a lower price, no? Kasi that it's not, sound business practice, no? Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Hindi bababa sa piso ang sinimulang dagdag presyo sa gasolina at diesel. Kaya mga motorista humabol sa pagpapakarga. At dahil dito, nagkakasana ang isang transport group ng pambansang protesta. Nakatutok si Julio Segovia. Pasado hating gabi kanina, big time ang sinimulang dagdag presyo ng Flying V. 1 peso and 50 centavos ang itinaas sa litro ng gasolina at piso naman sa diesel. Bukas, susunod na rin ang ibang mga kumpanya ng langis. Nasa 1 peso and 45 centavos ang taas sa gasolina habang piso rin sa diesel. Kaya naman maraming motorista humabol ng magpakarga. Irita rin sila dahil mas makonsumo raw sa petrolyo ang masasakyan ngayong tag-init. Pag mainit, malakas sa konsumo. Kasi unang-una yung aircon mo, naka-full. Laging taas ng taas, hindi naman tumataas yung pamasahe. Niluloko lang tayo ng gobyerno natin. Kunyari, bababa nila kasi tataas din uli, doble. Ayon sa Department of Energy, epekto pa rin ang gulo sa Yemen ng malakihang OPH. Kabado raw kasi sa nangyayari ang mga oil trader, kaya marami raw ang nag-imbak ng kanilang supply. Dahilan para tumaas ang demand at matulak pataas ang presyo sa world market. Sa datos ng ahensya, mula nitong Enero, mas malaki na ang nadagdag kaysa nabawas sa litro ng gasolina. Sa diesel naman, mas maraming rollback kaysa price hike. Pero nakukulangan pa rin ang grupong piston. Imbes na dagdag presyo, rollback pa nga raw ang dapat na ipatupad. Hindi pa rin daw kasi ramdam ang ibinaba ng world crude price sa lokal na merkado. Kaya pambansang protesta ang ikinasan nila sa Miyerkules para kundinahin ang malakihang taas presyo sa petrolyo. Kundinahin niya ang oil price hike na yan at hilingin sa halip ang malaking rollback. No, para sa piston, ginigit namin na dapat ang diesel ay nasa 17 pesos lamang dapat at ang gasolina ay 22. Sa ngayon, ayon sa DOE, nasa mahigit 42 pesos ang litro ng pinakamahal na gasolina. Ang diesel, nasa halos 29 pesos na. Sabi ng grupong akto, ihirit nila sa LTFRB na maibalik ang 8.50 ang pasahe sa jeep kapag pumalo ulit sa 30 ang litro ng diesel. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Nakakapaso na at painit na ng painit ang panahon. Alamin po natin kung mas iinit pa. Huwag naman sana. Mula sa ating resident meteorologist dito sa GMA, walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. O Mang Kani. Salamat Mike. Patuloy nga na magiging maalisangan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Yan ay dahil sa easterly so yung hangin na nanggagaling sa silangan, ayon yan sa Pag-asa.
Base sa heat index forecast ng Pag-asa, papalo sa halos 40 degrees Celsius ang init factor dyan sa may Tugigaraw sa araw ng Huwebes at sa Subic, titindi ang madaramang init naman pagdating ng Miyerkules hanggang sa Huwebes. Sa Iloilo naman, aabot ito sa 38.6 degrees Celsius bukas at sa Miyerkules, sa Huwebes, nasa 38.3 degrees Celsius ito. At sa Cebu, mula bukas ay tataas ang damang init. Sa Davao, mas maalinsangan araw ng Huwebes, habang sa Zamboanga naman nasa 37.7 degrees Celsius ang damang init araw bukas yan. Pero bukod sa init, magpapaulan din ang easterlies diyan naman sa Cagayan Valley Region bukas ang umaga. Northern at Central Luzon naman ang makakaranas ng ulan pagdating sa hapon. Sa Visayas, may mahinang ulan naman sa hapon diyan sa eastern section. At sa Mindanao, posible ang mahinang ulan sa ARMM at Socsagen pagdating ng hapon. At dito naman sa Metro Manila, mainit pa rin sa susunod na 5 araw. Imagine Mike, 39 degrees Celsius yan. Kanina, 35.6 degrees Celsius ang naitalang temperatura dyan sa Science Garden Station. Katumbas siya ng 41 degrees Celsius na init factor. At ito ang Sabado naman, naitala ang 36.2 degrees Celsius sa Metro Manila. Pinakamainit yan ngayong taong 2015. Sa Angat Dam, kung saan naman nagmumula ang water supply ng Metro Manila, nasa 190.28 meters ang water level sa ngayon. Kaya maging masino po sa paggamit ng tubig mga kapuso dahil papalapit na yan sa low water level ng Angat na 180 meters. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Dead on the spot ang isang rider sa lungsod ng Makati matapos pagbabarilin ng 2 nakamotorsiklo. Nahulikam ang pananambang at narito po ang pagtutok ni Steve Dailisan, exclusive. Pasado launa ng madaling araw sa tapat ng Barangay Hall ng Pembo, Makati noong March 24, nahulikam ng CCTV camera ang 2 motorsiklong dumadaan. Ang isang may angkas, agad binaril ang isa pang rider. Dahilan para ito mawala ng balanse. Damay sila sa pagsemplang ng biktima. Pero ang sospek nagawang bumangon tsaka muling pinaputukan ng 3 beses ang biktima. Matapos ang pamamaril, agad sumakay sa motorsiklo ang mga sospek saka humarurot palayo. Sinubukan ng aking ng first responder ko na i-CPR pero wala na, bumula na siya ng dugo. Tinangka raw habulin ng mga tanod ng barangay ang mga sospek pero agad daw naglaho ang mga ito sa mga skinita. Tama ng bala sa likuran at tumagos sa dibdib ang ikinamatay ng biktimang si Delmar Cabinas, 33 anyos ng barangay Fort Bonifacio, Taguig. Paglalahad ng misis ng biktima sa barangay, may kateks di umano ang kanyang asawa bago mangyari ang insidente. Sabi nung mga kasama din ng mga barangay officials doon sa kabila, oo daw, parang may bisyo yata. May 3 siyang, meron siyang 3, lighter sa bulsa. Yun lang, pero walang drugs na nakuha sa kanya. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ang 2 sospek, kaso hirap daw silang tukuyin ang pagkakakilanlan nito, lalo't nakatalikod at di ganong malinaw ang mukha sa CCTV. Ang barangay naman, pag-iibayuhin pa ang pagpapatrolya at pagagandahin daw ang kalidad ng CCTV camera para makatulong sa pagsugpo ng krimen. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Simula ngayon, maaari nang pumila at magsakay ng pasahero ang mga ordinaryong taxi sa Terminal 2 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pero tuwing peak hours lamang po yan. O mga oras na mga pasahero pinayagan ang mga regular taxi. Mula sa NAIA sa Pasay, nakatutok live si Cesar Apolinario. Well, ngayong araw ang simula ng pagkapapasok ng mga white taxi o ordinary taxi dito sa Terminal 2 and 3. Dahil sa matagal na panahon ay yellow meter taxi lang at coupon taxi ang pinapayagan na pumikap ng pasahero sa Terminal 2 and 3 sa arrival area. Pero kahit pinapayagan na ang mga white taxi o regular taxi na pumasok sa arrival area, nakumel, pila-pila pa rin ang mga pasahero dahil nga peak hours ngayong oras na ito. Isa-isang ordinaryong puting taxi ni Mang Dani na inabutan namin sa NAIA Terminal 2 kaninang hapon.
Unang araw ito ng pagpayag ng Manila International Airport Authority o MIA na pumila at makakuha ng pasahero sa Terminal 2 and 3 ang mga ordinaryong taxi. Ang mas marami pa rin mga yellow metered taxi na talagang pinipilahan ng mga pasahero kahit mas mahal maningil. Dito natatagalan kasi inuubos mo na rin dilaw bago makasakay. Kaya lang, parang dumadami na naman yung yellow taxi. Ay nga, wala nga kaubusan eh. So standby ka ng matagal. Tambal matagal, o. Antay na lang. Mas mura kung tutuusin ang mga regular taxi. 30 pesos lang ang flag down rate. Kumpara yan sa 70 pesos flag down rate ng mga yellow metered taxi na nasa 4 pesos sa kada 300 meters ang singil. Pinakamahal naman ang coupon taxi na fixed rate ang presyuhan depende sa destinasyon. Pero ang ilang pasahero nakausap namin, mas gusto pa rin ang yellow metered taxi at coupon taxi. Ito, sa yellow. Sa yellow, bakit mas pinipili niyo? Feeling ko mas safe. Safe ako dahil pwede kang magsumbong o sakasakali. Sa metered at coupon taxi lang din may sistema sakali magkaroon ng aberya o may naiwang gamit. Yung advantage naman ng Take the Accredited, medyo mahal nga ng konti kasi point to point ang mga yan. The moment na nireport mo yung taxi, pero matitrace namin kagad kasi may database kami doon. Pag hinatid yung pasahero sa destination niya, hindi siya pwedeng pumikap ng pasahero sa labas. Ngayon, kung sakali man yung pasahero, nalaman niya at alam niya na doon niya naiwan sa unit namin, babalik lang siya ng airport, makikita ng pasahero na doon yung gamit niya. Sabi ng MIA, hindi sapat ang accredited taxi sa airport kaya pinayagan na ang pagpasok ng ordinary taxi. The major issue sa terminal, sa mga terminals ng NAIA, especially Terminal 2 and 3, is the lack of transportation to bring the passenger out of the terminals. Yung po bang pagpasok ng white taxi, malaking ba sa inyo? Bali, hindi naman po gaano nakaka-apekto sa amin. Pero kasi kaya lang naman po dumadami yung pasahero kasi hindi na kaagad nakakabalik sa traffic. Tuwing peak hours lang, pinapayagan ng mga regular taxi na pumasok sa NAIA para kumuha ng pasahero. Sa window hours, sa Terminal 2 and 3 lang pwedeng pumasok. Alam mo, Mel, yung sinasabi kong pila kanina, siguro mga 30 meters ang haba nito. At yung mga pasahero na narito ngayon, sabi nila mahigit isang oras na sila naghihintay. Pero kung makikita mo sa aking kanan, no, may mga nakapilang taxi naman. Pero ito, pag alis nitong mga to, wala na naman. Paisa-isa lang kasi yung dating, Mel, at ang sinasabi ng mga taxi driver ay talagang traffic, no, mula dyan sa may EDSA papunta rito sa mga terminal like 2 and 3 dito sa NAIA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Ang alamat sa boxing sa pelikula na si Sylvester Stallone o Stallone, binisita ang ating pambansang kamao sa Los Angeles. At kung noon, boto si Rocky sa nakalaban ni Manny na si Algieri, ngayon, si Pacman daw ang kanya manok laban kay Mayweather. Mula sa Amerika, nakatutok si Mark Zambran. Isa sa mga iconic boxing movies sa kasaysayan, ang Rocky, na nagpakita ng hirap at sakit, kabigo na tagumpay na pinagdaraanan ng mga boksingero, lalong-lalo na sa training. Wala na marahil mas pamilyar pang boxing character sa pelikula, kundi si Rocky Balboa. At sino ba naman ang makakalimot sa pagganap dyan ni Sylvester Stallone, na unang sumikat dahil sa serye ng mga Rocky movies? Nito lang Sabado, ang nag-iisang Rocky bumisita sa training ni pambansang kamao Manny Pacquiao para ipakita ang suporta kay Manny sa laban niya kay Floyd Mayweather Jr. 12 rounds ng sparring ni Pacquiao ang kanyang pinanood. At matapos daw nito'y napatunayan niyang karapat-dapat lang si Pacman na kanyang suportahan. Dati nang bumisita si Stallone kay Pacquiao. Pero noong nakaraang taon, ang kapwa-Amerikanong si Chris Algieri ang naging manok niya. Ngayon, ayon kay Stallone, tingin niya si Manny Pacquiao na ang mananalo. Bagay na labis ikinatuwa ni Manny. Malaking bagay kahit sa Macau yung fight natin na pupunta at na nanonood at bigay ng suporta. May words of encouragement ba sa'yo para sa laban? Siyempre, manonood siya. Manonood daw siya. Ang mga miyembro naman ng Team Pacquiao, aakalain mong may championship na hinahabol sa kanya-kanya nilang takbo sa ilalim ng araw. Ito kasi ang huling araw ng taunang weight loss competition ng Team Pacquiao. Tila kalbaryo sa mga kalahok ang pagkain at inumin na hinanda. Matapos ang 5 linggo, mahigit 60 contestants na lang mula sa 163 ang umabot sa final weigh-in.
Mismo si Manny Pacquiao ang namuno sa preparasyon, kabilang ang pagkabit ng digital weighing scale. Para mag-qualify sa top prize, kailangan mabawasan ng di bababa sa 15% ang inisyal na timbang ng bawat contestant. At ang nag-aabang na top prize sa Biggest Loser, $10,000. Guaranteed $2,000 ang matatanggap ng makakabawas ng at least 15% ng inisyal na timbang. Ang Biggest Losers, sina Karisma Tan na dating Taekwondo Jin at ang boxer trainer na si Ernel Fontanilla. Siyempre po, i-share ko po sa family ko sa Pilipinas. Kasi isa po kami sa, nung 2013 na gera, bahay po namin ay nasira. So until now, hindi pa siya tapos. So mag-share po ako sa parents ko. Para sa Buanga City po. Yung mama ko medyo may, bago lang, last week ko lang na narinig na ganun, nabalita na medyo may ano siya sa karamdaman. So, itong pera na to may talagang binigay sa akin para siguro sa, yun, talagang may paglalagyan. Pagdating sa kalusugan is kailangan ng disiplina sa sarili. Para laging malusog, malakas. Mula dito sa Los Angeles, California, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. At eto, hindi lang daw ang anak niyang si Manny Pacquiao ang ipinagdarasal ni Mami Janisha, kundi maging ang makakabakbaka ni Pacman na si Floyd Mayweather Jr. Mula rin po sa Amerika, nakatutok si Lay Alves. Kumpleto na ang buong pamilya Pacquiao dito sa Amerika para suportahan ang pambansang kamao sa kanyang laban kontra kay Floyd Mayweather Jr. Sama-samang dumalo sa worship service si Manny, Jinky at 5 nilang anak araw ng Linggo sa LA. Dumalo rin sa worship service si Aling Janisha kasama ang boyfriend at panganay na si Sidra. Paglilinaw ni Mami D, Katoliko pa rin siya at sinasamahan lamang ang pamilya. Ipinagdarasal daw ni Mami D, di lang si Manny kundi pati si Mayweather. Silang dalawa, pinagdasal ko nga walang accident sa luna sa lantas. Ang laro nila kailangan perfectly ang laro, walang laro lang, walang rumi. Para masaya ang mga tao nanood. Wala lang good. Ang ito po sa una ay lang. Okay lang daw. Okay lang. Okay lang. Masaya po ba kayo para sa kanya? Masaya na. Kaya lapit na laban ni Manny. Mula rito sa Los Angeles, California, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni Jam Sebastian ng YouTube tandem na Jamich, naglabas ng himutok ang nanay ni Jam sa isang exclusive Star Talk interview. Laban ito sa dating kasintahan ni Jam na si Michelle Ligayu. Narito ang report ni Lars Santiago. Hinihingi namin sa iyong gamit. Anong sinabi mo sa amin? Pag-iisipan mo. Hinihingi namin ng share. Anong binigay mo sa amin? Gusto mo sa'yo lahat? Ang anak ko naghirap din dyan. Hindi mabubuo ang Jamis kung walang Jam. Yan ang himutok ng ina ni Jam Sebastian ng YouTube tandem na Jamich laban sa dating kasintahan ni Jam na si Michelle o Mitch Ligayu. Nang pumanaw si Jam nitong March dahil sa sakit na lung cancer, umalis na si Mitch sa bahay nilang dalawa ni Jam. Bit-bit pati umano ang mga gamit ni Jam. Mga naiwan daw, mga kumot, mga una na ginamit ni Jambi at yung hospital bed na bago yun nandun, pati wheelchair niya, yun na lang natira. Binigay nila sa amin ng PC, walang hard drive. Yun lang ang remembrance sa anak ko na dapat sa amin. Kinuha niyo pa. Dagdag pa ni Mrs. Sebastian, pinagkakakitaan pa rin daw ni Mitch hanggang ngayon ang Jamich tandem. Namatay ang anak ko, ang cellphone ng anak ko nasa amin. Tinira mo kay Excel, ano ginawa mo? Nirag out mo ang Facebook, nirag out mo ang email, nirag out mo lahat. Nirag out mo ang Jamich page. During the week yan Bakit? Para mawala kami ng access dahil alam mo, sa Jamich page nagkakakitaan nyo yan na until now sinabi nyo na hack. Tungkol naman sa bali-balitang relasyon ni Mitch sa singer na si Neo Domingo. Kung sasabihin mo magkaibigan na kayo, bakit mas marami ka ng time sa kanya? Nasaan ka? Na alam mo, kailangan ka ni Jam. Nauna nang sinabi ni Neo sa Facebook na wala silang relasyon ni Mitch. Handa naman daw ang ina ni Jam sa buwelta ng kampo ni Mitch. Hindi ako humingi na simpatya. Hindi ako humingi na kakampi. Ang totoo lang sinasabi ko. Ngayon, kung bubuwelta kayo sa akin, nakahanda akong mamatay. Maninindigan ko lahat ang sinabi ko kahit saan tayo mapunta. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang
panig ni Mitch tungkol sa issue. Ang ama naman ng dalaga, tumanggi munang magsalita. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras.